Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng PBBM 20 per kilo rice program. Yan. Ang ating Pangulo ay inilunsad na. Ang ating Pangulo ay inilunsad na ang programa on program on DA to sell rice, with DA to sell rice at 20 per kilogram, at ito ay isasagawa sa Visayas pangunahin, at ang perspective nito ay buong Pilipinas. Ang 20 per kilo na programang ito ay under subsidy ng pamahalaan, na itong 33 per kilo na gagawing 20, ang diferensya ay sagot ng pamahalaan. So, ito yung ating tinunghayan issue ngayon, na ang ating Pangulong Marcos ay isasagawa na yung 20 per kilo na presyo ng bigas with the Department of Agriculture na siya mag-implement dito. Pangunahin muna doon sa pilot areas, Visayas and other karatig lugar doon na ipapatupad dito. Pero ang perspective nito, buong Pilipinas hanggang 2028. Yan yung kanyang nais na pag-implement nitong 20 per kilo na pagbebenta ng bigas through kadiwa, at isasubsidy nila yung diferensya mula dun sa 33 per kilo na dapat na ibinebenta sa merkado. Yan. Binatikos naman ni BP Sara itong programang ito ni PBBM at Department of Agriculture, na ang pagbebentang ito ng NFA sa halagang 20 ay mababa ang quality di umano, at hindi naman animal ang mga tao para bentahan ng ganito. Yan. So, parang gusto niyang tingnan na parang ito bang animal feeds yung halagang tigba 20. So, ang murang halagang ito ay pangako din di umano sa mga botante ng Visayas. Yan. Inalman naman ito ng Malacanang at DA Secretary na hindi mababang quality ang itong bigas na ibebenta sa masa, kundi price ng 33 ang ibebenta, at sasagutin ng pamahalaan ang kakulangan. Hindi rin di umano ito pagsuhol sa mga botante. So yun, inalmahan siyempre ng ating pamahalaan from DA yung batikos ni BP Sara Duterte na ito ay parang yung mababang quality nung sa tingin niya ay mababang quality nung tigba 20 pesos na ibebenta doon sa Bisaya, at ito ay pansuhol di umano doon para sa eleksyon, dahil parang mababaro doon yung kanyang and syempre hindi pinayagan ng DA. Ang sabi ng DA, quality yung 20 pesos is quality as 33 pesos. So parang ganun yung ibebenta, sasagutin ng pamahalaan ngayon yung ibebenta na 33 pesos sa merkado. So yun. So ganun yung diferensya. Pero di ba mayroon 29 din na binibenta yata yung ating kadiwa ngayon na pinababa din ng presyo. Siguro po pwede rin yun. As na gawing 20 siguro. Para yung diferensya, sagutin ng pamahalaan para medyo menos yung pamahalaan. No, parehas naman yung 29 na maganda rin ang quality. So yun. Pero siguro kung 33 yung quality na kanilang ibebenta, mas maganda kung ganun. Para sagutin ng pamahalaan yung diferensya na 13 pesos. Pero sana ganun na nga. Or pwede rin siguro
yung 29 na binibenta nila, 9 pesos lang yung sa subsidy ng pamahalaan para ibenta ito dun sa mga vulnerable sector na ating mga kababayan na kapos yung kita at hindi sapat yung kinikita nila buwan-buwan o araw-araw para makatulong dito sa kanila pang araw-araw na pansaing, syempre ng bigas. Kailangan natin yan eh. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng PBBM 20 per kilo rice program under Bagong Pilipinas ay ating sinusuportahan ng ating Pangulong Marcos sa kanyang programang ito. At naway palawakin pa niya ito nationwide. Yan. So umaasa tayo sa ating Pangulong Marcos sa napag-usapan ang pagtulong sa programang napag-usayan ang pagtulong ng pagtulong sa programang ito sa mga kapuspalad nating mga kababayan. So yan. So ang Human Rights Promotions ay maintain na sumusuporta sa ating Pangulong Marcos sa kanyang pagpapairal ng karapatang pantao, social services, and sa ating karapatan para sa pagkain na ito ay magbigay ng ganitong abot kayang halaga, lalo na particular doon sa mga kababayan natin na hindi sumasapat yung kita nila sa mga araw-araw, buwan-buwan na kita para ma-afford nila itong tulong ng gobyernong ito na babaan yung presyo ng bigas, kung saan mataas ang presyo ng bigas natin at yung iba ay hindi nakakapita, lalo na kung mababa yung kanilang kinikita araw-araw na hindi sapat para dyan. Ngayon ay syempre yung kanilang yung issue rito ay yung quality noong 20 na ibibigay na binabatikos nga parang hindi ito parang binabatikos nila yung ibebenta nito, pero hindi naman tayo naniniwala na ito ay maaaring hindi quality. So naniniwala tayo sa DA na ito ay quality product, quality na bigas na ibebenta ported, kasi ito naman ay po pwedeng ma-check ng ating media, ma-check ng ating concerned citizen, lalo na yung nasa ating rice mga NGO na nagbabantay sa presyo ng bigas o mga kalakaran sa bigas o sa agrikultura, ay mababantayan nila, makikita nila kung ito magbebentang ito nga ay quality or not. So kaya hindi maaari na ang ating pamahalaan ay maaaring yung opinyon ng ating kagalang-galang na BP Sara at sino mamang maaaring bumatikos dito ay mali, sapagkat hindi po pwede na ang ating pamahalaan ay siyempre gumawa ng ganong klase ng mga pagbibilang, lalo na doon sa ating kadiwa ng Pangulo, kasi siyempre nasisira yung reputasyon ng kadiwa ng Pangulo at Bagong Pilipinas ay kung magbibigay ito na hindi quality product, diba? Ngayon, yung ibang tinitingnan ng iba, baka hindi naman sustain ng pamahalaan nationwide up to 2028 yung pagbibigay o pagsasubsidy bisa 20 per kilo na bigas. So yun, naniniwala tayo kay Department Secretary DA, Department of Agriculture Secretary, sa kanyang sinabi na like 33 per kilo ang bigas na ang 30 per kilo ang quality ng bigas na ibebentang ito na 20 per kilo at hindi low quality ito. Naniniwala tayo na ito ay standard o maganda ang quality as per the lettering nga. So maybe ma-check ito ng mga media kung concerned groups ang ibebenta sa kadiwa ng Pangulo. So yun. So madaling ma-check naman nila yan kung halimbawa yung pilot testing nila doon sa Bisaya at Karatig po noon ay makikita nila doon at mapupuntahan naman yun kung itong 20 per kilo na ito ay binibentang low quality or standard quality na mahusay na maibigay sa lipunan Pilipino. So yan. We hope walang mangyari na pananabotay sa gagawin ito sa Visayas at
iba't ibang pook dito. So yun din ang tinitingnan ng ating pamahalaan, baka isabotahe yung yung quality ng bigas. So papakita nila, hindi ito ganito yung pala, palabas ng sana wala namang ganun, at maging fair or sino mang politiko na maaari bumatikos for that. So yun. So hindi naman ganun siguro si BP Sara para kanyang isabotahe yan. Siguro siya ay nagbibigay lamang ng kanyang opinion na how come that the government is kaya magbigay ng ganun. So siguro yun namang instead na siguro medyo mabigat lamang yung siyempre yung patikos dahil nasa mag-election. So may mga ganong mga maaaring samot-saring mga banat sa pamahalaan. At siyempre yun from BP Sara na nga siya na nga yung isa sa mga at siyempre hindi lang siya maaaring gumawa ng ganong klase ng mga patikos, pero para sa atin ay yung kanyang opinion na yun ay yung kanyang opinion ay mapapabulaanan o sinasabi na bubulaan ng ating pamahalaan, at makikita yan pagdating ng implementasyon ngayong next week, na masasabi ng pamahalaan na mali yung nakakahaka opinion ng ating BP or sino mang maaaring mag-opinion na regarding with the 2030. Parang ganun. So, we hope walang mangyari yun at naway mapalawig pa ito nationwide ng ating Pangulo at ng DA, at sana ay may sapat na pondo sa nainilaan dito hanggang 2028. So yan, sana mapalawig dito ng ating Pangulong Marcos, hindi ngayon lang eleksyon. So sana mapalawig ito nationwide, tuloy-tuloy, para hindi naman magmukhang pang election suhol nga lang yon nung sana ito ay tuloy-tuloy na ma-implement ng ating kagalang-galang na Pangulong Marcos. Yan. At maipamukha niya o mailathala niya na ito ay isang programang mahusay para matulungan natin ang ating mga kababayan, na habang tayo ay nagpapaunlad ay binibigyan natin sila ng murang halaga ng bigas, at kasabay ng mga nangyayari mga inflation o iba't ibang mga problema sa ekonomiya, na tayo ay mayroong problema nga sa ekonomiya, tayo ay mayroon pang hinahabol na pagpapaangat ng ating ekonomiya, na mayroon pang tayong mga kababayan na mayroong hindi pa walang permanente at hindi sapat ang trabaho. So ito ay ginagawang pa ng ating pamahalaan para makamit yung full employment, mabigyan natin ng trabaho at umabot sa tamang kita ang bawat nagtatrabaho o bawat may negosyo. Kaya habang ganun, so ito muna yung ilan sa mga may tutulong nating pamahalaan para yung mga hindi sapat ng kita, syempre hindi naman sila mamuto at sila ay magkaroon pa ng pag-asa to have a good job sa pamamagitan din ng ginagawa ng gobyerno na may bigyan ng mga trabaho at sapat na kinikita yung libo na Pilipino sa iba't ibang programa na ito na employment or pagbibigay puhunan para sila ay makapamuhay. Yan. So again, naway pagpalain ng Banal na Santa Maria ang programang ito at mapag-usay ito ng ating pamahalaan. Sana gabayan ng ating Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mapag-usay nito ang kanyang programa dito sa pag-implement ng kanyang pamamahala from the human rights. So sana maliwanagan yung ating pamahalaan at magabayan ito for a better governance, good governance, from particular the mapahirap yung karapatang pantao at masolusyonan yung problema ng ating bansa sa inequality of economy o economics, na tayo ay mayroong hindi patas na pamumuhay. So kaya sana ay mabigyan ng ating pamahalaan ng solusyon yung inequality of our economy from the human rights, na mayroong sapat at ayon sa karapatan ng pamumuhay ng bawat mga isa. So ngayon ay yung ating inequality ay mawawala ang problemang ito kung ayon sa karapatan ng kinabubuhay ng bawat isa. So ayon sa karapatan, walang ganyan na magugutot at maghihirap. So kaya yan.
So yun, muli maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, banal na Santa Maria ang bansang Pilipinas, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung ating pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, magpagiran ng batas ng hustisya. Iwasan yung korupsyon, katiwalian, pang-abuso, yan, peace and order, at buong kapamahalaan. Yung ating mamamayan naman, maliwanagan kayo, sumunod sa pamahalaan, iwasan ang paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan, bagko suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, pagpapagiran ng batas ng hustisya, karapatang pantao, at sa gayon tayo makikinabang sa mabuting pamamahala at tayo ay makapamumuhay ng unlad, mapayapa, at higit sa lahat makapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamumuhay nito. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsubukan naman ang Human Rights Promotion sa linggo ito hinggil sa karapatang pantao. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.